Oo, mga Capricorn, ano 'yan, na-involve talaga 'yan sa mga third party situation at yung mga situations na 'yan ay hindi yung mga ano basta-basta, yung talagang seryoso, seryosohan na third party, hindi yung mga fling-fling lang. Yung iba may kasamang gano'n, kaya lang yung iba talaga pinaghahalo-halo like marami, oo. Um, Kasi ang mga Capricorn 'di ba nga, walking karma sila. Like 'pag may dumating na Capricorn sa buhay mo, ibig sabihin meron 'tong karmic na, lesson sa'yo. So, it's either, that person is going to, help you heal or parang tutulungan ka niya na ilabas or i-purge yung mga nakatago mong bagay na dapat i-heal sa buhay mo, gano'n. And another thing, isa rin sa observation ko kung bakit Capricorn, kasi ang daming mga nagko-comment din sa mga post ko na 'pag may mga cheater, Capricorn daw, ganyan. Pero 'pag inisip mo, ang mga Capricorn ay 'di ba, they are, responsible, 'di ba, ganyan. Pero kasi ang mga Capricorn kasi yung kanilang Venus, which is the planet of love, affection, ganyan, ay it's either Sagittarius, Scorpio, or Aquarius, Pisces, ganyan. Kasi yung Venus, hindi naman yan lalagpas ng 2 signs away from the Sun, which is yung mga Capricorn Sun. Yun yung alam ng karamihan na, uy, Capricorn siya kasi dun siya pinanganak sa time frame na yon kaya siya naging Capricorn. Pero yun ay nire-represent lang ng sun niya, 'di ba? Hindi yung Venus or Mercury or kung ano pang planet sa chart. So, yun nga kasi si Venus ay nandoon. Eh, isipin mo, Venus in Scorpio, ano yan, obsessed, no? Obsessed sa relationship. And then Venus in Sagittarius, may pagka-free spirited. So yung mga Venus in Sagittarius naman, sila yung tipong kapag ito yung Capricorn Sun na Venus Sagittarius na gusto nila malaya sila, 'no? Kapag sila'y triny ng i-control ng partner nila, eh, umiiwas na talaga 'yan. Naghahanap sila ng adventure, 'di ba mga Sagittarius mahilig sa adventure. So if you have Venus in Sagittarius, ibig sabihin adventurous kapag dating sa relationships. So another thing is yung Venus in Aquarius. Um, ito yung mga friends, friends to lovers kasi Aquarius it rules friends. And Aquarius and Capricorn ay mga karmic yan, karmic signs kasi ruled by Saturn yan. So, ito yung mga tipong relationship na kung meron kang Capricorn, Sun, and then Venus in Aquarius, madalas mga kaibigan mo ay interesado sa'yo or nagiging connected ka na nagiging close ka sa mga kaibigan mo. Tapos eventually, magtatanong ka, "Ano ba tayo?" Gano'n. Kasi puwedeng nagkakaroon na nagko-cross na kayo ng boundaries and then you will realize na, "Oh, is this love?" Gano'n. So, kung si Capricorn Sun meron siyang jowa tapos meron din siyang friend, possible na may something dun sa friend tsaka kay Capricorn, gano'n. Another thing is yung mga Capricorn na may Venus and Pisces. Alam naman natin mga Pisces, eh, walang boundaries yan. And, they are this, um, baka naman sabihin, eh, masyado kong kinakategorize na ganito yung mga Pisces. But some lang, yung iba yung iba. 'Di ba ang Pisces kasi water yan. Tapos, mutable pa. So, ibig sabihin talagang nagfo-flow all over the place. So, kumbaga sa nag-uumapaw. Oh, so marami silang love to give. Kaya ishine-share nila sa iba yung love to give nila. Um,
gano'n. Tapos yung iba naman na Capricorn, kasi 'di ba mga Capricorn ang counterpart niyan mga Cancer 'no, Cancerian. So attracted sila dun sa mga tao na ano, na makakapagbigay sa kanila ng nurturing energy, yung mag-aalaga sa kanila. So, kapag na-attract na sila sa kanila sila doon, inaalagaan sila, inaasikaso sila, nilo-love sila, and then meron na naman silang makitang gano'n, yun na naman yung gugustuhin nila or yung bang tipong they don't want to miss that opportunity. So, mine-maintain na lang nila yung gano'ng connection. Kasi nga yung mga Capricorn, they are ano sila, eh, maaga silang nag-mature. So, kumbaga sanay sila sa hard work, sanay sila sa na inaalagaan nila yung ibang tao. So, gusto naman nila sila yung inaalagaan, oo. So, kaya kung ma-o-observe niyo karamihan sa mga lalaki na Capricorn Sun ha, ay nai-involve sa mga entangled relationships or yung mga third party situation. 'Pag babae naman, ibang case naman yun. Kasi yung mga female Capricorns more on empowerment sila. Kapag pumasok sila sa isang third party situation or entanglement, it's for survival. Kumbaga survival instinct nila yon. Ibig sabihin, kaya sila pumasok dun kasi merong benefits, like meron silang makukuha dun. Like may silbi yung partner niya or kung sino man yung makaka-connect niya, makakarelasyon niya sa kanya. Pero kung wala na yung silbi sa kanya, eh, e-exit na 'tong si Capricorn na female, o so, siyempre hindi naman natin 'yan nilalahat. May mga different aspects pa 'yan pagdating sa astrology 'pag chineck natin yung natal chart. But yung mga gano'n, mga some indicators of pagkakaroon ng entanglement or pagiging, part ng isang third party relationship. Pattern kasi yon. So, kung nakikita mo na yung pattern, magiging aware ka na sa situation mo. So, ngayon haalamin mo na kung saan nanggaling yun. Yun yung importante. Meron kasi yung iba, trauma response. Oo. So, kung gusto niyong malaman yung tungkol sa trauma response, comment na lang kayo kasi puwede ring yun yung isa sa reason kung bakit nai-involve ang isang tao sa third party situation.